In a world full of young people, many make wrong decisions. Hearts are broken, loves are ruined, dreams are lost. But why? Because they enter relationships without preparation, without guidance, without wisdom. Before marriage, before family life, young people must learn to prepare mentally, emotionally, spiritually. And that's why this program exists. To open your eyes, to guide your steps, to help you prepare for a godly future. The Preparation, a program designed for the next generation to talk, to teach, to transform. Our purpose is simple: equip young people to value preparation, discover what to prepare, and know why it matters. Meet your hosts, Pastor Gil, the pastor and our main host, Brother Roy, co-host, Brother Tony, co-host, with the vibrant voices of our ladies, Sister Rona, Mrs. Ruiz, Sister Arabelle. This is your time, your journey, your preparation. Welcome to the Preparation. Isang maulang gabi po sa ating pong lahat. Sa ngalan po ng ating pong pastor, Pastor Hilem Lorena, we would like to welcome you in our show, The Preparation. Magandang gabi, Huya Sir. Magandang, malamig, maulan na gabi, Brother Tony. Amen. At syempre sa ating mga nagagandahang co-host, Sister Rona, Sister Arba, and Sister Sai. At sa lahat na nakapag-log on ngayong gabi, Brother Amen. Tony. Good evening, everyone. Amen. So sa pagkakataong ito, hindi natin papalampasin yung mga nagagandahan nating mga co-host na batiin yung mga early birds po sa ating pong programa. Ma'am Sai, kayo po muna. Yes, Sir Tony, Sir Roy, good evening po muli sa inyong lahat. At happy Friday po sa inyong lahat. At syempre, nakita ko na po dito mga nauuna na, marami na pong nag-login at sobrang excited na po sila. Sobrang marami na kagad. Ayan, una po nakita ko na si Ma'am Helen Capundal at binati niya po kagad, hello, Ma'am Rona, cute. Ayan. Grabe talaga, oh. Opo. Good evening, Ma'am Helen. Si Sir Nino Gonzalo, nanonood na rin po. Si Ma'am Jenny Lacson, nanonood na rin. Yan. Si Sir Remar Canlom, nanonood na rin po. At syempre, nanonood na rin po dito si Ma'am Fe Lucas at si Sir Ronelio Basoy. Good evening po. Si Ma'am Ana Flores Dais. Good evening. Nanonood na rin po siya. Si Ma'am Christy, Ma'am Shay, good evening po. Si Ma'am Tina Blanca Trinidad, good evening Ma'am Tina. At syempre nanonood na rin po kasama natin si Ma'am Blessimi Geronimo, si Sir Benedicto Villaruel, si Sir Patrick Patriarca, at nanonood na rin po si Ma'am, ayan, si Ma'am Jenny Lacson, nag-heart-heart siya na marami. Amen, Ma'am Jenny. Yes. At si Hi, Ma'am Ma'am Alma Jenny. Obidos, ayan, nanonood na rin po ang magandang mother ni Sir Ruben. Amen, Ma'am Alma. Good evening. Ayan. At syempre gusto ko pong batiin ang lahat po ng team preparation na kasama po namin ngayon sa live studio. At syempre gusto ko rin ang pagkakataong tong batiin ng happy first wedding anniversary. Ang Wow! Yun! aking asawa. Anniversary! Oo. Ang bihira Dahil na. salamat yung anniversary na ako. Dati Sana all, sabi ng isa. Okay lang. Susunod na ya, pag prayer. Dati kasi Sir Tony, nagbibiro ako, buti pa yung team prep, may anniversary. So ngayon, talagang in-answer na ng Panginoon. Happy Yun, anniversary isang po. taon na rin no? Amen. Amen. Sa aking asawa, si Brother. Buti pa ang team prep, anniversary, ano sa... Oo, sir. Yes, sir. Ay, meron Natatandaan ka niyo na ba rin. yun, sir? Yes, sir. Yun. Yes, by God's grace. At syempre, maraming po salamat sa inyong panalangin. Lagi niyo po kami panalangin mag-asawa. Ang aking asawa si Brother Louie Ruiz. At ang aking nanay nanonood na rin. Good evening, Mama. At sa lahat po ng Team Prep at sa lahat ng Bible School student, PSS, ayan, Philippine School of Scriptures, habang kayo ay susulat at nagre-review para sa inyong midterm. Midterm na. Next week, ay makinig muna kayo. Ayan. At yung iba po ay babatiin ni Ma'am Arville. Thank you, Ma'am Sai. Happy anniversary po ulit sa inyo ni Sir Louie. At magandang gabi po sa inyong lahat, Team Preparation, sa lahat po ng grupo na nag-tune in na po sa gabing ito, sa grupo ng Team Fearless,
Team Purposeful, Team Patient, and Team Steadfast. At sa lahat ng mga live audience po natin, sa mga nagagandahan po nating kasamahan sa Team Preparation at ang ibang mga graduate na po sa Team Amen. Preparation, kasama rin po natin sa gabing ito. And syempre sa aming area, sa Southeast Family, at ganoon din po, batiin ko rin itong mga nasa Facebook Live na po natin. Kasama po natin si Aloha Daef, si Sir Jeniel Maghanoy. Good evening, sir. Si Ma'am Genevieve. At ganoon din po, kasama na rin po natin si Sir Joe Albert Golingoy at si Takra Wisdang Bisdak. At ganoon din po si Ma'am Julie Castro, Amen, si Ma'am Ma'am Julie. Dang, kasama na rin po natin Yun. sa gabing ito. At ganoon din po, kasama na rin po natin nabati na po kanina si Ma'am Mika, si Roma, good evening po. At ganoon din po si Sir Oscar at si Ma'am Emery France at si Ana Flores Dais, kasama rin po natin sa gabing ito. At syempre, sa lahat pa po na nagbabalak po na manood ng programang Team Preparation ay wag nang balakin, kundi i-click na po ang live Yaman. mismo para nang sa ganun po ay makapanood na po tayo sa programa po natin sa gabing ito. At syempre, ang iba ay babatiin din po ni Ma'am Rona, dahil tapos na si Ma'am Sai. Hello po, maayong gabi sa tanan, maulang gabi at gustong-gusto ni Ma'am Sai dahil anniversary nila. Kaya pala ganyan yung damit, eh, no? Yes, para Ang bihira, maalala oh. ng kanyang asawa na parang first night ulit, sir. Yun Wow! yun. First night? Ano yun? Westbank family, Ascom boys and Ascom girls, and of course, ang ating mga Baptist builders at yung mga preachers natin na nandoon kanina, sir, nag-meeting sila, nag-send kasi si pastor sa GC po ng picture nilang mga preachers natin in preparation sa ating Men for Christ. So, magandang amen. gabi po sa inyong lahat dyan at lalo na sa kanya, kayo na ang nakakaalam. At ang ating mga live viewers ngayon na nandito, naggagandahan at nagwagapuhan nating mga Team Preparation. At ngayong gabi, ito ay para sa inyo. Kaya please, huwag po kayong mawala. And Team Nanay, Ma'am Noyce, hello po, Ma'am Helen Kapundan. At sa lahat ng mga kasama namin ngayon. At of course, babatiin ko din, Sir Tony, ang akong poging apo na nag-birthday po ngayon. Sama-sama sila Wow. ngayon sa bahay. Amen, Thank you amen. po. Maraming salamat po sa mga dagandahan nating mga co-host. Sir, pahabol lang po si Ma'am Sige po. Noy. So, hello daw Sir Roy from Simon. Ayan. Hey, Wow. yo, Amen. Simon, shout out to you. Amen. Shout out from France. No? So, si Simon. Of course, napakaganda po ng damit ni Ma'am Say, no? You are so beautiful in, In white. white. Yun, Yan ang shout kakantahin mamaya ni Sir Louis. You look so Luis. beautiful in white. Amen, amen. Huya, sir. Kayo naman po. Yan, shoutout din kay Ebon. Maagang shoutout to. Mamaya may shoutout pa rin tayo. Ebon Arayi, Len Regalado, and Ella Sabalboro. Watching together, sabay sila. Brian Sepak Takraw Pisales, all the way in Cebu. At si Kim Catherine Amores. Shoutout yung duha diha sa Cebu. Kim and Brian. Alan Poblete, shoutout to you. Keep passing the link. And tonight, stay with us sapagkat magpapatuloy tayo sa pinag-uusapan natin ba nito ni na Handa. na nga ba? Na nga ba? Iyon. Pambira, parang game ka na ba? Parang game show yun, ha? Handa na nga ba? No, alam nyo po, sa lahat po ng members ng Team Preparation, napakaganda po ng ating pong usapin. No? Bagamat malakas po yung ulan sa ngayon, grabe yung buhos ng ulan. Onting ulan lang babaha na kagad. How much more kanina, grabe talaga, no? Sa mga hindi po nakakalam, challenge na po ang pagpunta po dito. Isipin nyo po yun, si Ma'am Sai, pagpunta dito, beautiful in white, tapos nakabota. Pero alam nyo po, we are very thankful for this kind sa ministry na meron po tayo. Dahil sa kabila po ng masamang panahon, tuloy-tuloy po yung programa natin. At sasabayan pa natin ng mainit na usapin. No? Kung ang inyo pong nararamdaman ngayon ay init ng ulo, dito po sa programang ito, papagandahin po natin. Dahil mainit ang usapin at ito po ay magiging maganda at makakatulong po sa lahat ng mga kabataan, especially from the members of Team Preparation. Shout out Yun. po sa lahat ng mga members ng Team Fearless. Hinahanap ko yung leader ninyo Sa Yun. lahat ng member ng Team Steadfast,
Nasa na si Sir wala rin pala no. Binaharin pala. Nasa na yung member ng Team Purposeful, nasa choir pa yata. And last but not the least, yung member ng Team Patient, buti pa sa Sir George present. Kanina ko pa nakikita na bumabati po dyan. Amen, Sir Shout out George. sa inyo. Pahabol shoutout, Erin Tinsay and Janelle Mendoza and Marnie Pakapak. Keep passing the link and stay with us for tonight. Amen. Marami pong salamat. Ngayon pong nakapag-tune in na po kayo sa programa po natin ngayon pong gabi. Anything na po pwede po mag-pop up dyan sa mga mobile devices po ninyo, pigilan po muna natin yung ating pong mga sarili na pindutin yan kasi napakaganda po na tuloy-tuloy po yung ating pong programa at hindi nyo po mamimiss at mamaya po meron po tayong kasama, additional na kasama ngayon pong gabi sa ating pong programa. Malalaman nyo po yan maya-maya. Alright, sige po, magtuloy-tuloy na po tayo sa ating pong topic na handa na nga ba? Ma'am Ara, di ba napakaganda po ng topic natin? Ito po ay isa pong katanungan. Katanungan sa bawat kabataan, sa bawat young people na nag-aasam-asam na sinasabi nila, handa na ako mag-asawa. Pero minsan kapag kinwestiyon, handa na nga ba talaga? O sa tingin mo lang na handa ka, sa tingin mo lang. Minsan, ang paghahanda po natin, ito pa ang worst case. Tayo po ay sinasabi natin na handa na, pero nakadepende pala sa personal preference natin. Pero gusto ko lamang po liwanagin sa bawat isa po sa atin, hindi naman po na pinipigilan po natin na magkaroon kayo ng mga personal preferences, sino nga ba naman kami para pigilan ang inyo pong nais? Pero ito po sa programa pong ito, ipinapakita po namin yung pinaka-the best para po sa inyo. Kung ano po ang the best preference para po sa inyo, at dito natin makikita yung kalooban ng Panginoon sa bawat isa po sa inyo, team preparation. Kaya napakaganda po nung inumpisahan po natin ito last Friday, atin pong pinag-usapan, nagsimula po tayo na sino nga ba ang author ng marriage? Diba? Napakaganda nabalikan natin yan Kasi kadalasan sa mga young people ngayon, dahil nga sa kakaiba na yung nararamdaman nila, no? Hindi na makapagpigil. Nako. Dahil sa hindi na makapagpigil, nagtatago. Ayan na. No? Dahil sa itinatago na yan, ito na yung panawagan ng Diyos. Pambira, ginamit mo pa yung panawagan ng Diyos sa pakiramdam mo, sa panginginig-minig mo. Hindi po ganon yung nais ng Panginoon sa inyo. No? Kaya napakaganda po na alamin po ng bawat isa po sa atin at naging reminder sa bawat isa po sa atin na ang author po ng marriage ay wala pong iba kundi ang Panginoon. Shoutout Yun. muna, Sir Roy, sir. Yung dagdag shoutout kay Brad Dean Rosario Rodriguez at sa Navy Women's Basketball Team na kasalukuyan ay may despedida sa isang kasamahan nila. Wow. But yung iba sa kanila, si Janelle, si Erin ay nag-monitor ng team preparation, pati si Ewon Aray. Wow. Amen. Thank you for tuning in po. Tuloy-tuloy lamang po tayo sa panonood. Alam mo ba dito ano yung sinabi mo na handa na nga ba? Okay lang sana kung sa pag-aaral. Yes, sir. Pag-aaral to. O sa pag-apply ng trabaho o kung may pupuntahan ka, Yeah. 'di ba? Tapos napasubo ka kasi umulan kagaya kanina. Yes, sir. O 'di ba? Grabe. 'Di ba? Nasira araw mo o what, pwede ka umatras. Pero yung pag-aasawa, hindi mo pwede sabihin na hindi pa ko handa. Kung naandun ka na. Tama. Sir, tulad kanina, sir, nagpalit ako ng outfit dahil maulan. Pwede yun. Pwede yun, di ba? So, tanong, Rona, handa ka na nga ba mag-team prep? Hindi pa, kasi ang outfit ko hindi pang ulan. So, nagpalit ka. Pag nag-asawa ka ba dito, hindi po pwede yun. Walang time burst. Hindi ka pwede magpalit, di ba? No kasi hindi ka return, pa no handa. exchange. So, importante ito, lalong-lalo na ang pagpili na maging partner for life is a major decision. Totoo yan. Na ang result ng decision na yan ay kakasamahin mo habang buhay. Tama yan. So, it's very important that before we decide, we should be sure that we are prepared, that we are ready. Para masabi natin, ako talaga ay handa na. That's right. Kaya alam nyo po, napakaganda po, no? Dito natin malalaman, no? Team preparation at sa lahat po na nanonood po sa ating pong programa ngayon pong gabi. Kapag sinasabi natin na tayo ay handa na, kung wala dyan ang Diyos, siguradong hindi ka pa handa. Ulitin ko po, no? Kapag sinasabi mong handa ka na sa pag-aasawa at sa tingin na at hindi mo kasama ang Panginoon sa plano mo, siguradong hindi ka pa handa.
No? Kaya napakaganda po na kapag pinag-iisipan mo, kabataan, team preparation, no, na ikaw ay handa na, dapat kasama mo ang Diyos sa iyong plano. No? Hindi lang yung plano mo na ito yung gusto ko yung matangkad. Yun. Yung gusto ko yung maputi. Yan. May plano kayo, no? Ito na yun kasi nung yung sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, give me a sign. Yun. Pambihira, yung unang-unang titingin sa akin, yung lilingon sa akin, siya na. Yun. Nanay pala yung Pambihira, tumingin. no? Yung naghihingi ng sign, eh. Mga kabataan, ganyan, eh, no? Tama ba, Ma'am Sai? Yes, sir. Tapos minsan, sir, yung kaparehas ng kulay ng damit. Yun, pambihira, no? May nag-usa pa Kaparehas. lang mag-matchy-matchy. Yung diyan pala nagsimula yung mga matchy-matchy na yan. Kaya alam niyo po, napakaganda po na dapat siguraduhin natin na ang Diyos ay kasama mo sa iyong plano dahil ang Diyos ang author ng marriage. Alam niyo, Sir Roy, napakaganda po last Friday dahil pinag-usapan po natin at binasa po natin from Genesis chapter 2 na nakita po natin na ang Diyos ang nagbigay kay Adan Yeah. ng kanyang Asawa. mapapangasawa. Yun. Bagamat pinagpili siya Yes, sir, pinapili. sa lahat ng mga kahayupan. Di ba? Ika nga eh. Ito, hayop na to. ang weird din, no? Ay, ikaw, hayop ka, hayop ka. Mga hayop naman talaga yun eh. Di ba? Pag sabi nga sa Bible, ni isa ay walang fit para sa kanya. That's why ang Diyos ang nagbigay sa kanya. Brother Amen. Tony. Yes. Yun. Kaya alam niyo, dapat ma-realize natin ito. Sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasama natin dito sa studio, no? Dapat ma-realize natin na ang Diyos ang nagbibigay. Check. Ang Diyos ang nagbibigay. At ang parte naman po natin, bilang isang kabataan na sinasabi po natin na handa ka na, nasa sa atin ang preparasyon. Kaya kung ang Diyos ang nagbigay at ibinigay na sa'yo, ang iyong inaasam-asam at ipinapanapanalangin, no? At ibinigay na sa'yo, tapos bigla mong aaywan, ano kaya ang problema? Naghang. Tumahimik. Kaya napakaganda po. Hindi, syempre kinakailangan natin yang eh. Naghangin. Para malamnam natin, di ba? Tama ba, Ma'am Sai? Oo, tama, Sabi mo nga kung tama ako. Tapos siya kasi parang may kinakabahan sa studio. Bakit naman sila kakabahan? Oo nga. Di ba? Yan, well, napakaganda po dito sa verse pong ito dahil nakikita po natin biblically na ang Diyos ang nagbibigay. Tama po, Sir Roy, sir? Tama yun, Brother Tony. So the question now is, kung Diyos ang nagbigay, ipipilit mo ba ang gusto mo? Oh, Yun. pambihira Ganda nun, naman sir. yan. Di ba? Ganda nun. Pangalawa, kung Diyos ang nagbigay, alam mo ba kung ano ang binigay ng Diyos? Sino ang binigay ng Diyos? Or will you still say that, ito ang gusto ko, ipipilit mong gusto mo? So if you understand, kung tanggap mo na Diyos ang nagbigay at magbibigay sa'yo, there must be a way for God to prepare you sa ibibigay niya sa'yo. Yun. Same thing that God prepared Adam for Eve, and Eve was given to Adam. Sa lahat ng ginawa ng Diyos, di isa doon ay walang isa na angkop o bagay kay Adam. Bagamat pinagpili siya. Sa tao ngayon, if you believe that God has somebody in store for you, hindi ba dapat ang first step mo is, how do I make myself ready for that person God has prepared for Yun. me? Yun, ang ganda, sir. Ang ganda nun, Sir Roy. Yung iniisa-isa mo, sir, dahil Panginoon nga ang nakakita ng pangangailangan, kaya siya din yung nagbigay. At ang problema nito, kapag hindi na nakita, dahil nabulag, na ano na, sir, na-cover up na kailangan ganito yung itsura niya. Sariling gusto May na. mga nauna na tayo. And I believe there are some watching us tonight na nasa ganong katayuan na sinabi mo, Rona, na napauna na. I believe God still has a plan for your life. And magpatuloy ka lang sapagkat later on, the message that you could share to others ay malaking blessing sa kanila yon. But primarily for those who are still preparing, naghahanda pa lamang at confused pa sila, na sa palagay nila ay handa na sila. But later on, masabi na, hindi nga pala ako handa. That's why ang tanong natin ngayon, Brother Tony, handa na nga ba talaga? Yun. Yeah. So if you believe, kung ikaw ay young man, young woman, nagpipray ka na, mag-aasawa ka na, understand you, sinabi ni Brother Tony kanina, God has somebody in store for you.
Huwag mo nang habulin yung sinasabi ng puso o ng isip mo. On the other hand, seek ye first the kingdom of God. Kung hindi ka pa established spiritually, because if you're established spiritually, it will follow na mas madali maging established financially. Mas madali maging established socially sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, sa trabaho mo, sa lahat ng aspeto ng buhay, if you are prepared spiritually. On the other hand, kung hindi ka prepared spiritually, prepared ka man sa ibang aspeto ng buhay na yon, pag nagka-problema ka ng malaki, mahihirapan ka umahon sa problema na yan. And believe me, sapagkat ako, yung ating pastor, yung ibang kasamahan dito, may mga nakausap kami at totoong buhay, totoong kwento ng buhay, na nagka-problema. Mahirap ma-undo ang problema pag malalim na ang pinagsamahan ninyo. Ibig sabihin, before you make that decision, settle yourself first spiritually. And when you are settled spiritually, your other aspects in life will follow. And then saka mo masasabi, Panginoon, handa na ako. But if you are not settled spiritually, take this as a warning, young man, young lady. And yung nakita natin last week sa ibang episode natin, yung tatlong guest natin. And meron pa, right now, I know personally, may sumusubaybay sa atin in that situation. Kung sila lamang makapagsabi sa inyo, young man, young lady, ang sasabihin nila, makinig kayo at huwag kayo magmamadali. Brother Tony. Amen. Huwag na huwag magmamadali. Amen. So alam niyo po, napakaganda po na ito no? At gusto ko lang sir, sa lahat ng mga nanonood po ngayon pong gabi, na gusto ko lang din po diinan ito na ang Diyos ang nagbigay. No? So sa Genesis chapter 2, mababasa niyo po yan, hindi na po natin kinakailangan basahin yan. Assignment niyo na po yan. No? Maganda po, nabasahin niyo na rin po yan. Alam niyo po, dyan niyo po mababasa na hindi nagbigay ng personal preference si Adan. No? Ito yung gusto ko, Panginoon, ito yung gusto ko. No? Pero ang gusto ko lamang po maipakita po dito, no, na ang Diyos mismo ang nag-prepare ng pangangailangan ni Adan. Ibig sabihin, team preparation, alam ng Diyos yung kailangan mo. Ulitin ko, alam ng Diyos ang kailangan mo. Kalakip ng kailangan mo, diyan is alam ng Diyos ang the best para sa iyo. Amen? Alam ng Diyos ang the best para sa iyo. Kaya dito po sa binasa po natin, dito natin makikita that God provided talaga ng the best person para kay Adan. No, walang iba kundi si Eva. No, hindi po si Eva nakasama po natin ngayon pong gabi, kundi ito yung nandito po sa Biblia, na naging asawa ni Adan. No? Kaya mga kapatid, team preparation, God knows the need. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan at kalakip dyan sa pangangailangan, ang Diyos ay alam ang the best para sa iyo. Dahil dyan, dahil alam ng Diyos ang the best para sa iyo, ang Diyos ang nag-prepare ng the best na tao para sa iyo. Isipin niyo yun ang Diyos ang nag-prepare ng taong ito. Hinulma niya. Example lang, mag-imagine lang po kayo. Hinulma niya ang isang tao para i-prepare para sa'yo. Yan yun nung pagkatagal-tagal mo nang ipinanalangin, team prep. No? No? Hinulma, may maliit, merong malaki, may maitim, may maputi, may pango, merong matangos ang ilong. Kanya-kanyang paghulma po yan ng Panginoon. Pero hindi naman tayo nakafocus sa personal or sa sa physical preference. Hindi naman yaan yung pinaka main thing sa pag-aasawa. No? Ang pinaka main thing po diyan is ibinigay sa iyo ng Diyos para ma-perform ninyo yung plano ng Diyos para sa inyo. Ulitin ko po, para ma-perform po ninyo yung plano ng Diyos sa inyo because sa pag-aasawa ay merong purpose. Tama po, di ba? Hindi lang po yan para magpakarami. No, hindi po yan. Kasi akala lang nila magpakarami ng anak. No, hindi po. Magpakarami ng imahe ng Diyos. Ibig sabihin, yung mamumultiply na magiging anak po ninyo, dito natin makikita yung imahe ng Diyos
no, sa inyo pong ibibuild na pamilya. Ibig sabihin, no, kapag tayo po ay may personal preference, ulitin ko lamang po, hindi po masama. Pero we will always see to it na ang personal preference po natin mga kapatid is nababalot ng standard ng Panginoon. No, hindi yung standard mo. Ang problema po sa atin kasi mga kapatid, team preparation, sobrang taas na ng standard natin. No? May kanya-kanya po kayong standard. Tanungin nga natin si Ma'am Sai. Ano bang standard mo, Ma'am Sai? Yung dati sinasabi mo, James, basketball player daw. Yung kamukha ni James Yap daw. Yung kayang-kayang dumakot ng bola. Yan. Di ba? Kasi, di ba, titira, di ba? James Yap yun eh, di ba? Sir Di ba? Tony, Ma'am ano ko lang, sir, yung verse natin last week, yung house and riches are inheritance sa mga magulang, pero yung prudent wife is from the Lord. Tulad ng sinabi mo kanina, sir, na yung preference natin, ang Panginoon may preference siya anong klaseng wife pagdating Yun. niya sa mapapangasawa ng isang lalaki. So very specific, house and riches, mai-inherit yun, makukuha yun ng isang anak. Pero, yung prudent wife, na ibig sabihin nun, yung may skill siya, may wisdom. Hindi yung worldly wisdom. Galing siya sa Panginoon. Dahil kayang kayang i-overcome na o nag-asawa ka, hindi tulad sa kanya na anak ng ganito, maraming pera. Kayo katamtaman lang. Pero dahil sa wisdom, dahil ikaw yung prudent wife, kaya niyong magkaroon ng sapat pag kayo ay nag-asawa na. At ikaw na prudent wife na sinasabi kanina ni Sir Roy na hinahanda ka na sana ngayon. Kaya ito yung team prep. Bago mag-yes, please pag-isipan mo ng maigi. Kasi hindi nga ito pagkain na pwede mong ayawan, ay magluto na akong bago. Damit pwedeng palitan. Kaya may ano niyan si Pastor Sir, biro. Magpakipot naman ng konti. Biro yun, pero may katotohanan. Kaya pala nasobrahan ng pagpapakipot yung iba na sa kasama natin. Nasobrahan na. Kaya ladies, please, prudent wife, prepare yourself. Ako ba to? Nandun na ba ako sa katayuan na maging prudent wife? Kasi ngayon, pwede mong sabihin, prudent na ako. I have the wisdom of God. Meron na akong skills paano maging maayos na asawa someday. Magbabago lang yung title mo kapag nag-asawa ka na. So, pwede mo yung prudent lady ako ngayon. Prudent team prep ako ngayon. At kulang pa, aayusin pa. Kaya, nandito yung programa para tutulong, para ihanda talaga kayo na handa. Hindi yung akala lang, handa na. Yun. Kaya alam mo ba, Tony, okay lang talaga sana kung it's a decision that will not impact into the rest of your life. And maraming mag-asawa na okay naman. I mean, I'm not passing judgment. Yeah. But problems will come. Totoo yan. Yan ay isang katotohanan. That's Darating right. yan. Kahit ano mang sabihin mo na, hindi kami mag-aaway. Ano naman kami, mahal na mahal ko siya. Talaga naman. Narinig ko na yan. Alam mo, kahapon lang, kasama ko sa gym. Nung kami ay nagliligawan pa, hindi kami nag-aaway. 1 year pa lang sila, magwa 1 year pa lang yung baby nila, nakailang away na raw sila eh. Kaya, time will come na because of the differences, mag-aaway talaga yan. Totoo yan. And the problem is, paano pag wala kayong spiritual foundation? Alam mo, napakadali magsabi, hiwalay tayo. Napakadali magsabi, bumalik ka sa magulang mo, babalik ako sa magulang ko. Madaling patampu-tampu, madaling hindi ka uuwi. Sino ba yung kausap natin nagsabi na pag hindi siya umuwi, pupunta sa ganito. Pastor RJ, sinabi niya yun sa John Hay. Madaling sabihin yan. Ang problema, kung wala kang spiritual foundation, anong babalikan mo? Nangyayari yan. Kahit sabihin natin, you have a good spiritual foundation. There will be times that mag-aaway kayo, aalis ka, magagalit ka, but may babalikan ka because when you realize, hindi ito ang plano ng Diyos sa akin, na ako'y manatiling galit. Kailangan, wag kong hayaan na bumaba yung araw na hindi kami makasundo. Kung bumaba pa yung araw, hindi ka na dapat bumaba uli. Hindi kami makasundo, pangalawang araw na yon.
Ibig sabihin, when you have the right spiritual foundation, may babalikan ka. Nakakatakot without the right spiritual foundation. Ang patutunguhan nyo ay palayo ng palayo. And I have seen it happen many times. That's why the question must always be asked, handa na nga ba ako talaga? And the right preparation, the right step, yung unang paghahandaan, will always be the spiritual preparation. Brother Tony. That's right. Ara. It is always spiritual Basahin- preparation. opo. Basahin Sige po, ko lang Ma'am Ara. yung comment ni Ma'am Christy. Ayan, pababa ng konti, Sir John. Ayan, sabi po ni Ma'am Christy Tungol, Amen, Sir Tony. In marriage po, dapat tulungan talaga and harmonize ang mag-asawa. Kaya ang wife ay kailangang help because she meets the help that the husband needs sa marriage. It's not just about the husband, may trabaho at responsibilidad din ng wife na dapat gampanan. At narinig ko nga po kanina, Sir Tony, yung binabanggit mo na may mga preferences po, di ba, about sa both, babae, lalaki. Yes po, totoo po yung bilang kami mga babae, naghahanap Hashtag ano ba yan? Hashtag Di po, maaari yung sabi ko last time, naghahanap ng ganito, ganyan. Yung mga sinasabi ni Sir Roy na, uy, gumising ka na, wala ka sa fairy tale na Kwento. Oo, kwento. Wala ka ganyan, gumising ka na sa katotohanan. Parang ganun po. So, imagine po, kung tayo mga babae, may mga ganyan, isipin din natin yung mga lalaki, meron din po silang preferences sa isang babae. Kaya ang tanong, tayo ba ay ganun din po sa part na yung naghahanap tayo ng ganito, tapos samantalang yung lalaki, iniisip rin ba natin na ganito rin naman yung hinahanap nila. Tapos, naghahanap tayo ng ganito, ganyan. Pero, tayong babae, sapat ba tayo para sabihin natin dapat ganito ako, dapat ganito siya, responsible kasi ako responsible. Ang tanong, responsible ka din ba bilang isang babae? Kaya totoo po yon at napakaganda po ng mga binabanggit po sa atin dito na mahalaga pa rin talaga yung sundin yung plano ng Panginoon is the best po talaga sa lahat ng bagay. Kaya nga po, team preparation, ito po ay kagaya ng sinabi ni Ma'am Christy, maaaring may mga bagay na sa atin bilang babae na hinahanap mo na ganito, wala siya sa ganito, wala siyang ganyan. Kaya nga po, tayo nandoon para maging help at ganoon din naman po siya sa atin, magiging help po tayo sa isa't isa. So, salamat sa Panginoon na through this program talaga is patuloy po na ini-educate. Hindi nga, sabi natin, hindi dahil matagal na tayo sa ministry, kami bilang mga full-time staff, dahil mga full-time na po kami, dito kami natutulog, dito lahat, is na matured enough na or ready na talaga yung aming mindset. Maaaring sinasabi lang namin verbal na ready, pero yung totoo, God knows our heart talaga. At nire-reveal yun. At salamat sa Panginoon na talagang inire-reveal ng Panginoon. Ayun po, kaya napaganda po ng ating pinag-uusapan sa gabing ito. Sir Tony. Amen, amen. Iba talaga yung impact kapag ano, no? Hashtag based on experience, no? Di ba? Pero alam niyo po, napakaganda po talaga yon. Minsan, ang pinakamaganda rin talaga is yung kine-question tayo para malaman yung totoo nating kalagayan. Kaya katulad po sa topic po natin ngayon pong gabi, handa na nga ba? No? Na napakaganda po na patuloy na aalingaw-ngaw at aalingaw-ngaw sa bawat isa po sa atin. Dahil katulad nga ng sinabi natin last Friday, sinasabi lang natin na handa tayo, nakadepende sa personal preference. Pero kapag hindi na personal preference mo, na ibinigay na sa iyo yung Panginoon na pinagpipray mo, doon natin malalaman yung totoong kalagayan mo na maaaring hindi pa nga ba talaga handa. Sorry, sir. Alam mo yun, tama yun, Brother Tony. And it is difficult that na-realize mo na nandiyan ka na hindi ka pala handa. Tama. Si Sister Rona kanina, nakita niya, hindi ako handa pumunta kasi maulan. Nagbihis siya. Okay lang if you realize, alam mo, if you look at statistics, ang mga hiwalay, hindi naman sa first year yan. Because in the first year, yung tinatawag na honeymoon period, everybody is happy, both parties are happy, excited sila, etc. Pero hindi yan ang totoong kwento ng buhay ng mag-asawa. When reality comes in, the family will come in, magtrabaho ka, may mga dapat bayaran na mga bills, may problema sa tinitirhan, tumutulong ang bubong, may problema sa kapitbahay, etc. Yung sasakyan, yung motor o yung tricycle, may mga problema, hindi naman kusang gumagaling yan, i-maintain mo yan. Pag lahat ito ay pumasok na, and then maiisip mo, ito na yung katotohanan ng buhay may asawa. And the most important thing there is if you are convinced na ang spouse mo, ang husband mo, ang wife mo,
ay binigay ng Diyos sa iyo. Ay hinanda ng Diyos para sa iyo. Therefore, anuman ang dadaanan yung problema, ay ang Diyos ay kasama nyo pa rin. Yun ay malaking tulong sa pag-iisip ninyo. Because whatever you face, you will believe na ito ay may solusyon ang Panginoon dito. Why? Because you believe, hiningi mo sa Panginoon ang husband mo. Hiningi mo sa Panginoon ang wife mo. Kung hiningi mo sa sarili mo ang maging asawa mo, kung hindi kasama ang Diyos sa pagplano mo, pag nagka-problema ka, wala kayong tatakbuhan na Diyos. It is difficult kung saka mo lang hanapin ang Panginoon pag ikaw ay nasa kalagitnaan ng problema. Yung naghanda nga spiritually na maayos, nagka-problema nga, nahihirapan pa. How much more kung sa pag-uumpisa ay hindi mo kasama ang Diyos. That's right. That's why sinasabi namin na, ako, Brother Tony, I'm always very, very emphatic. Hindi lamang sa pag-aasawa, but we're focusing on pag-aasawa kasi it's a major decision. In any major decision we make, ang pag-aasawa, major yan eh. Major decision yan eh. Problem din. When reality comes in, yung katotohanan ng buhay ay pumasok, it's not easy. At iba yung may kasama kang Panginoon to face life's problems. Right. Lalong-lalo na pag ikaw ay may asawa. So, importante, pag tinanong ka, handa na nga ba talaga ako? Ask yourself, am I prepared spiritually? Tanggap ko ba na ang Diyos ang magbibigay sa akin? Tanggap ko ba na the desire in my heart, Diyos ang maglalagay dyan? At Diyos ang magbibigay ng kasagutan ng desire na nilagay sa puso ko? Or is it me insisting? Let me use the term insisting. Kasi nag-i-insist ka eh. Pinipilit mo eh. O is it me insisting na ito ang gusto ko mapangasawa ko? Sa ako na harapin yung problema, basta itong gusto ko, makuha ko lamang siya. Makamtan ko lamang ang pintig ng puso ko. Go ahead kung ayaw nyo makinig. But face the consequence, and it will not be easy to face the consequence kung wala ang Diyos na kasama mo. Amen. Napakaganda po ng sinabi po ni Sir Roy. So sa pagkakataon pong ito, dito naman po tayo sa pinakamagandang part ng ating pong programa. I-welcome po natin ngayon pong gabi, wala pong iba, kundi yung ating pong pastor, Pastor Hill M. Laurena, sir. Magandang gabi po. Welcome po at nakasama po namin kayo sa programang The Preparation. Bumati po muna kayo, Pastor Hill, sir. Yes, sir. Good evening. Magandang gabi sa inyong lahat at sa lahat ng tagapakinig natin, mga kapatid, magandang gabi. At salamat sa Panginoon na kahit sa ganito po ang maraan, nagkakasama-sama tayo sa programa. Alam niyo, napakaganda ng tinatalakay ninyo. At, pero bago yan, tapusin ko lang muna pagbati ko. Sa lahat ng mga host, thank you, Brother Tony at Brother Roy and the rest of you ladies na nagpapatuloy sa programang ito. At alam nyo, sana nakikita ng lahat ito yung napakaganda at grabing pangangailangan. Alam mo, talagang kailangan talaga ito. You know, some are taken for granted until, kapatid, katulad sinasabi mo, Brother Roy, kanina, nandun ka na sa situation na hindi mo na gusto. Aray. Yeah. Kaya, doon mo marirealize ang kahalagahan ng team prep. You know, at ako, nakikita ko, mga kapatid, napakaraming babae ngayon na taken for granted itong programang ito. Pero ngayong papasok sila sa relationship, nakikita ko ang idea, very, very poor. Pag sinabi kong very, very poor, negative, zero. Wow. Yeah. Oh yeah. I'm telling you, nakakaawa. Nakakaawa. And talagang marami pang hindi nakakaunawa sa totoong relationship. No? And I'm just wondering kung hanggang kailan sila mananatili dito sa, dapat hindi nasasabihin natin itong ignorance eh. Kasi matagal na nating ini-educate sila tungkol sa bagay nito. Akala nila, parang ano yan eh, parang sinasabi ko lagi na parang akala mo kilala mo na ang Diyos, pero pagdating doon sa problema, doon mo lamang makikilala na hindi ka pala tumatawag sa Diyos, kundi tumatawag ka sa tao. Na alam mong
parang kailangan mo yung tao. So hindi pa talaga totally kilala ang Diyos. Pagdating sa relationship, akala nila ready na sila. Sabi mo kanina, Brother Roy, yung akala mo ready na sila sa relationship, pero pagdating doon sa punto na, maghahanda pa lamang, tatanggap pa lamang lalaki, pipili pa lamang na magiging lalaki or babae, hindi na nila alam. Sa pagpili pa lamang, bagsak na sila. You see? Now, kaya napakahalaga ng programang ito. Okay? Alright, kaya salamat again, Brother Tony, sa co-host. Maraming salamat na nandiyan kayo at nagkakasama-sama tayo sa programang ito. No? At katulad sinabi ko, napakahalaga talaga ito. Napakahalaga ng programang ito. At sana tutuhanin ng mga nakikinig sa atin, lalong-lalo na yung mga singles. Tutuhanin talaga. Boy, believe me. Grabe, grabe. Grabe to the max. At talagang kailangan nila ang programang ito. Okay? Alam niyo kanina, nakikinig ako bago ako pumasok, pinakikinggan ko muna, baka ma-out of context ako eh. Baka mawala ako sa... Yeah. Sir, hindi naman. Yeah, kasi pero napakaganda ng tinatalakay ninyo. Narinig ko si Brother Tony, narinig ko si Rona nagsalita ng konti, narinig ko si ikaw, Brother Roy, narinig ko. And man, I'm telling you, napakaganda na I don't know kung gaano ito tanggapin ng mga tagapakinig natin ng mga dalaga at binata. You see, at yung gustong pumasok na sa relationship. Itong klaseng naririnig nila ito, maaaring sasabihin na ito may bias kasi maaaring ako, sasabihin nila may alam ako, at maaaring some of you, maaaring sasabihin nila, kasi may alam sila kasi kampi ang ganito, itong gusto kong ganito, ganyan. So, that's always the case pag hindi yung kanila ang nasusunod. Ganun yun. Ganun lagi yan. So, here it is. Itong pinakamaganda rito, mga kapatid. Okay? Ang unang tanong ko ngayon is this. Kasi, pipili ka na mapapangasawa mo. Okay? Kung pipili ka na mapapangasawa mo, una, tignan mo muna yung background mo, kung ano ang laman ng isip mo, ano ang laman ng iyong puso. Bakit? Kasi mahalaga yan. Diyan mo malalaman kung sino ang nag-impluwensya sa'yo. Okay? Diyan, una, sino ang nag-impluwensya sa'yo at pangkasalukuyang nag-i-impluwensya sa'yo. Matinding factor yan. Because whoever influences you will always affect your decision. Okay? Makaka-apekto lagi yan sa decision mo. At pagka gumawa ka ng decision based on the influence of others' decision, tapos ka na. Okay? Did you check yourself? Kasi, first, eto sasabihin ko sa inyo, yung past mo might affect your decision. Okay? Maraming mga lalaki, maraming mga babae na merong past. Okay? Maaaring yung past nila ay nakakalungkot, may pain, maaaring past naman nila ay merong kasiyahan. Pero most of the past ay talagang may pain at nakakalungkot. Kasi kung walang pain yan at nakakalungkot at hindi nakakalungkot, sana tuloy-tuloy yung kanila at wala silang past. Okay? Now, in other words, ito yan. Okay? Let's get straight to the point. Okay? Yung inyong iba't ibang experience sa lalaki at sa babae. Okay? Yung lalaki, may iba't ibang experience kung may past kayo, at yung babae, may iba't ibang experience din sa lalaki. It might be, karamihan dyan, kung kayo man ay nakadaming relationship, tandaan nyo ito, napakaraming experience yun. At kung napakaraming experience yun, napakaraming aapekto yan sa iyong decision sa panahon na katulad nito. You see?
So kaya minsan yung experience na it might be bad experience ay nagiging parang mahirap kang gumawa ng decision, hindi ka ma-focus sa iisa lamang. Bakit? Baka ganito rin yan eh. Katulad din yan ni ganito eh. Baka katulad din yan ni ganito eh. Kasi nga ang dami mo ng experience. Okay? Now, so yung mga bagay na nakaka-apekto sa decision. Okay? That's number one. Ngayon, sino ngayon ang mga nakapaligid sa iyo na umaapekto ngayon ng decision mo? Okay? Now, kapag ka hindi mo alam ngayon kung ano talaga ang gusto mong tatahakin, dapat pag mag-aasawa, sasabihin mo sarili mo, okay, eto ang gusto ko. Eto ang ipagpipray ko. Okay? Now, pag pinag-pray mo, gusto mong mag-establish ng maayos na godly family. Now, sino ang mga instrumento niyan? Okay? Parang gagawa ka ng isang bahay. Gagawa ka ng isang magandang bahay. Ano ang mga materialis na gagamitin ko? Okay? Sino ang magbibuild? Anong klase at paano i-build yan? See? So, ganun din sa pag-aasawa. Magbibuild ka ng relationship. Now, sino ang dapat kong makuha na ganito? Na talaga magtatayo kami ng godly family. Now, first of all, ang iisipin mo ngayon is this. Relationship is an investment. Okay? It is an investment. In other words, mag-i-invest ang babae sa lalaki at ang lalaki mag-i-invest sa babae. Okay? So yan. Ang unang iisipin mo. Hindi mo pwede sabihin na, hindi ko makita ang hinahanap ko sa kanya. Okay, talagang hindi mo makikita. Maaari ngayon may makikita ka, pero tandaan mo may kulang pa yan. Bakit? Yung hinahanap mo sa kanya, i-invest mo yan. Amen. Ganda. Parang nag-i-invest ka sa isang business. Gusto mo ng tubo, mag-invest ka. Kung walang investment, walang tubo. You see, napakasimple. Actually, yan ang laging sinasabi. Pag pinag-usapan yung parable of the soil, parable of the sower, makikita mo yan. So, ang relationship is an investment. Okay? Ano man ang gusto kong makita sa lalaki o ano man ang gusto kong makita sa babae, kinakailangan i-invest ko. Para pagka habang tumatagal kami, maang-ani ko yun. May itinanim ako eh. Now, kapag ikaw ay umani sa isang hindi mo pinagpaguran, isang araw mawawala yan sa iyo. Yeah, mawawala yan sa iyo. Hindi ka gaganahan eh. Ang pinakamaganda sa relasyon at tumatagal na relasyon, yung makikita mo sa iyong asawa, yung pinagpaguran mo at ininvest mo sa kanya. Amen. You see? And sometimes, tandaan niyo yan, mahirap tanggapin yan kasi ang kalaban mo nga dyan, yung past niya, yung marami siyang experience. Kaya yun din ang sinasabi ko mga kapatid, kapag mag-aasawa ka nang merong may experience, sinabi mo na may experience yan, inamin sa'yo na may experience yan, sabihin natin maraming nakarelasyon, abay, humanda ka na, may trouble yan, bandang dulo. Okay? May trouble yan. Alam mo kung bakit? Sa daming ang nag-impluensya sa buhay niya. Maliban na lamang na sabihin niya, alright, or ikaw mismo na mapapangasawa, okay, marami kang experience, pero sasabihin ko, i-overrule ko yan. Experience mo yan sa pamagitan ng i-invest ko sa buhay mo. See? Amen. Kung That's good. Kung overrule yan ng aking investment sa buhay ko, walang kwenta yung experience mo. Ang experience mo, nakaranas ka ng kabaitan ng ibang lalaki, kasigasiga ng ibang lalaki. Pag naipakita ko sa iyo na mas mabait ako at masigasig ako, overrule ko yung dati mo experience. See? So it should be that way. Hindi yung maaga tayong magdi-decision na itong gusto ko, pipili na ako. Ayan, yan may forma yan eh. Kasi medyo magaling-galing mag-English yan, tapos medyo magaling magdala ng damit. Taga-bit-bit lang naman ang damit yun.
Kaya magaling magdala. Pero ang totoo niyan, mga kapatid, gusto nyo makakuha ng made na. Pero minsan pag nag-awayan, pambihira. Pagka dumating na sa punto yung sinasabi mo kanina, Brother Roy, na nagtatagpo na, yun ang real life na, sasabihin ko sa iyo, nandiyan yung sumbatan, napangasawa kita, down ka sa akin. Oh, kasi mahirap kayo mapangasawa. Ito sabihin ko sa inyo, nakapag-asawa kayo ng isang lalaki na mas malinis sa inyo. Nasaan ngayon ang standard ng lalaki? Nandun sa kanyang kalinisan. Nandun sa kanyang integridad. Mataas na integrity. Sabihin na natin na mataas ang standard ng lalaki. Okay, may hirapan kang abutin yon. Okay? Na wala ka nang i-invest sa kanya pagdating sa bagay na yon. Kasi may mataas na siyang kalagayan eh. Okay, so anong mangyayari ngayon? Mahihirapan ka na kasi yung lalaki, kung yung lalaki o yung babae na may mataas na standard, mga kapatid, ay hindi siya bababa sa level or hindi niya unawain yung level ng kanyang partner o ng kanyang asawa, doon nagsisimula ang away. Bakit? Hindi maabot ngayon nung sinasabi mong, yan ang gusto ko. Ang gusto ko kasi yung yung magli-lead sa akin. Kaya kailangan ko ng strong na personality. Yung mga ganun ba? Maglilid sa akin. Kailangan ko strong na personality. Sa totoo lang, pag dumating sa punto na nililid ka, ayaw mo rin naman sumunod eh. Yun! Amen! Yun, totoo yun, sir. Pero ang totoo niyan, pagka ikaw ay nag-invest, madali mo siyang maunawaan. Amen. Kasi nagsimula kayo parehas na kayong dalawa ay nag-i-invest, parehas kayo may ginagawa. You see, so madali kayong maunawa. Ito yung dati nating kalagayan. Ito yung hindi natin dati nauunawaan. Ngayon, nauunawaan na natin. Kasi parehas kayo eh. Ikaw, nag-invest ka ngayon doon sa leader mo. Na ikaw, pinakita mo ngayon ang sarili mo na nagsasubmit ako at ito yung gusto kong mangyari sa akin. So nakikita yan ng leader mo. Nakikita yan ng partner mo. At ikaw naman yung leader naman. Nakikita ka naman ngayon na nagpapasakop. You see? At ikaw naman nakikita mo, nadadala ka ngayon na kasi nakikita mo itong gusto kong mangyari. See? So, may kita mo both merong investment. You see? Kasi yan nga ang relationship eh. Hindi po pwedeng isa lang ang gumagalaw. At sasabihin mo, yan na. Okay. Ano man ang sabihin mo, I don't know kung, kung totoo sinasabi nyo, mga kapatid. Sinasabi ng mga babae at lalaki, sige, pag nag-asawa tayo, madali lang yan. O yung babae sasabihin, sige, susunod naman ako sa iyo. Ang dami ng ganyan. Ang dami na. So, pero pagdating sa magkasama na talaga sila, gulo na. Gulo na. You see? So, ang punto dito, mga kapatid, no, tignan mo kung anong experience meron ka na umaapekto sa iyong decision. Pangalawa, sino ngayon ang pangkasalukuyan nakapaligid sa iyo na nagsusutsot or i-influence na yung decision? Baka yung mga taong yan nakapaligid sa iyo, baka yan naghahanap lang ng damay. Kasi, may experience din sila. Yun ang mabigat doon. May mga karanasan din sila na compare, Alam nyo, kung kayo'y gagawa, ang payo ko sa mga kabataan, kung kayo'y mag-aasawa na, kalimutan nyo ang comparison. Pero alalahanin ninyo ang investment. Amen, sir. Okay? Huwag kayong gagawa na, ay kasi hindi ko makita sa kanya yung yung nakikita ko sa ibang lalaking ganito. Kaya nga nakakarami kayo ng lalaki. Kasi bawat isang lalaki, hindi parehas yan. Eto sa isang lalaki, may makikita kang maganda dyan, pero may makikita ka rin pangit dyan. Okay? So pag nakita mo yung maganda at na-overrule ngayon, yung maganda na yon nang hindi maganda, iiwanan mo na naman siya. See? So ano naman uli mangyayari ngayon? Pili ka na naman uli. Okay, dito may dalawa akong gusto rito sa lalaking ito. Gusto ko siya sa ganito, gusto ko sa ganito. Bakit? Hindi pa ipinapakita yung kanyang weakness.
Pag nakita mo na naman uli yung weakness, mau-overrule na naman ngayon ng weakness niya yung dalawang nagustuhan mo sa personality niya. Ano naman ang mangyayari ngayon? Sawa ka na naman uli. So bakit kaya sabihin mo sa sarili mo, alright, gusto ko yung may mabibuild kami. Hindi yung bibuild ka niya. Ang nakikita mo lang, gusto mo makapag-asawa na magbibuild sa'yo at maglilid sa'yo. Now, ang tanong ko naman ngayon, ano naman ang iniisip mo? Iniisip mo ba na naiisip mo na maglilid sa'yo at magbibuild sa'yo? Pero naisip mo rin ba na meron ka rin i-contribute sa kanya para malid ka niya na maayos? Men, sir. See? So, nakikita niyo, one way lamang ang mga ganyan na kaisipan, mga kapatid. Because of the influence or experience and influence. Okay? So bad. Kaya dapat isipin natin mabuti, ilagay natin na mabuti yung naririnig natin dyan sa church. Kaya nakita ko nga, alam niyo mga kapatid, sabi ko, itong mga nakakausap ko, ano ba talaga to? Nakikinig ba talaga to sa programa ng Team Prep? Kasi we've been, tagal na, and patuloy, no? Kumbaga sa English grammar pag ginamit mo yung word na ganun, tinuturo mo na yun noon at patuloy mong tinuturo. Pero ang nakakalungkot, walang natututo. So nakita ko ngayon ang problema. Ang nakita kong problema, mahirap tanggalin sa kanila yung naging experience nila. Pangalawa, may naging experience na nga sila, meron pa silang influence. Grabe ang nagpapahirap. You see? So kaya ano lamang ang pag-asa, mga kapatid? Diyos dapat makilala. Kasi, look, listen, kaya sinasabi ko Diyos, because before the devil destroy your relationship, the devil will destroy first your faith. The devil, he cannot destroy your future if you will not allow him not to destroy your faith. If he cannot destroy your faith, he cannot destroy your future. So yun ang nakita kong problema, mga kapatid. Kaya binibira ngayon ng dyablo yung ating pananampalataya. Ngayon, nakatingin tayo ngayon sa mga nakaraan at kapaligiran. Pero hindi na tayo ngayon tumitingin, ang mga kababaihan, kalalakihan, sa Diyos, sa taas. Ano yung pananampalataya? Ano talaga yung kailangan kong i-build? See? So, tumaas ang standard natin, pero yung pagtaas ng standard natin is the standard of the world. Hindi standard, hindi biblical standard, hindi godly standard. Oh, gusto nila makapag-asawa ng ganito kasi gusto nilang ng kasalan na mala-artista ang kasalan. Yeah, kaya ang gusto nila ganito. Kaya siyempre naman, maraming makakakita dyan. Yung kaibigan ko pupunta, yung mga kamag-anak ko pupunta. Tapos ganyan-ganyan lang mga pangasawa ko, parang badoy. Oh, samantalang ako, pinaniwala siya ng nanay niya na maganda siya. See? So you understand, mga kapatid, mahirap. Sabi ko sa inyo, pag tinanggal mo yung faith mo at nanatili ka, nakikipag-join ka na. Eto sabihin ko sa inyo, nasa Manila tayo Karamihang mga babae natin dyan ay nasa Manila. Nakakalungkot man na ang kababaihan ay na-set ang kanilang standard sa pagiging Manilenya. Pero hindi na standard ng Kristiyano. Dapat ang standard ay biblical. Kristiyano tayo And what will happen someday is, baka hindi ka naman, kasi ang standard ng Manila, paiba-iba. Pataas yan actually ng pataas. Kaya nga,
pagdating sa kasuotan, pati palda, pataas ng pataas. ang damit din, pataas ng pataas. See? So, makikita nyo na kung wala ang Bible, paano na lang kaya? Amen. Iba? So, I'm telling you, sa sino man magbabae, maglalaki, ngayon, ganito. Forget your experience and never allow your experience sa mga kahit na ilang relationship meron kayong nakaraan. Kalimutan nyo yun. Ilagay nyo sa isipan mo, magbibuild ako ngayon ng relationship. Magbibuild ako ngayon ng isang godly home. Amen. Amen. At pag nag-build ako ng godly home, sino ngayon ang iaalaw ko? Sino ngayon ang iaalaw ko na mag-i-influence sa akin? Amen. Now, yung bang nag-i-influence kayo sa akin, godly sila, then how can I build or establish a godly family with ungodly influences? Yeah. Okay. So mabigat. Kaya sana i-consider natin yan. I-consider natin yan. I-consider nyo, mga kababayan, mga kalalakihan, saan man bahagi yan. Now, titignan natin lagi, nasaan na tayo ngayon. Alin doon sa ating kalagayan ngayon ang magbi-build or makakatulong na mag-build ka talaga ng isang godly family or godly home. Okay? Now, Amen, sir. ingatan. Kalimutan mo na yung experience. Ilagay sa isang tabi yung influence na hindi maganda, na hindi naman godly influencers or godly counselors. Ilagay sa isang tabi. Okay? And then, sabi ko sa inyo kanina, the devil is after your faith. Because the only way to destroy your future is to destroy your faith in God. Amen. Amen. Okay, sir. Sir, maraming salamat. Thank you very much. Sana ano natin yan. Kasi alam mo, ang programang ito ay hindi lamang to, hindi lamang kayo nakaupo dyan na nag-aaksaya ng time. Marami ng beses to, napakatagal. Pero parang sa totoo lang, sa mga nakakausap ko na mga babae, lalaki, parang wala tayong programang ganito. Ay, sabi nga nung isang pastor, ang gulo. All right. All right. Back to you. Thank you, sir. Thank you. Alam mo ba, Go Tony? ahead. Ang isang tinext ni Rona sa atin based sa sinabi ni Pastor, sabi ni Sister Rona dito, gaano man ka-strong ang leadership ng lalaki, hindi naman sumusunod ang babae. Wala rin. Sabi nga ni Pastor, ang sabi ng babae, gusto ko strong ang lalaki na mapangasawa ko. Strong ka dyan, hindi ka rin nakikinig eh. Yeah, Hindi ka that's rin right. sumusunod eh. Yeah. Alright, sa mga sumusubaybay ngayong gabi, live and online virtually, yun ang input ng ating pastor. I believe na yun pa lamang sapat na yun. Sa dapat talagang magtatanong tayo, handa na ba talaga ako? Yeah. Yun. Amen. Alright, Brother Tony. Amen. Once again, marami pong salamat, Pastor Hill, sir. Malayo man kayo dito po at hindi po namin kayo kasama physically, at least digitally ay kasama po namin kayo. At napakaganda po ng inyo pong mga nababanggit ngayong pong gabi. Actually, sa totoo lang po, Pastor Hill, bilang a married man, pag nakakapakinig ako niyan, pambira, ang sarap mag-asawa. Dahil alam mo, pambira, ito yung sinusunod natin eh. Kaya, at sana po nakikita po natin team preparation, yung puso po ng pastor po natin, walang iba para maging maayos yung buhay po ninyo, para kapag kayo po ay dumating sa point na mag-aasawa kayo, ay talagang magkakaroon kayo ng maayos, masayang pamilya, at ang sentro ng pamilya ay walang iba kundi ang Diyos. Once again, Pastor Hill, sir, marami pong salamat na nakasama po namin kayo ngayong pong gabi. Yeah, Tony, ito lang, sabi ko, sabi nga kanina ni Brother Roy, akala niya handa na siya. Okay? Pero pag dumating na nga sa paggawa ng decision, makikita mo, sa paggawa ng decision, pagpili, down. Negative. Zero. So parang wala tayong programa. Sa tagal natin programa dyan, nakaupo, nagsasalita, pero parang hindi nakakatulong yung programa natin.
Yeah. Yeah. Well, anyways, ito naman ay anumang decision, hindi man tayo naniniwala sa manipulation pagdating sa Amen. decision at Yes, sir. leaving everything to individuals. Ano man ang decision niya, it will always determine his or her destination. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Hill, sir. That Yes, was sir. a great messages na inyo pong ibinahagi ngayong pong gabi. Marami pong salamat. Alright, so sa pagkakataong ito, Pastor Hill, sir, mag-shoutout po muna kami ng ating pong Sige. naging viewers ngayong pong gabi. Shoutout sa mga sumusunod na join sa atin virtually. Angela Kim Mendoza. Angie, shoutout to you. Mick Kath Siroma, Kim Amores in Cebu. Emily Kalugay, Bojong Bautista, shoutout Bojong. Christy Escanio, Nino Gonzalvo, John Pactor, Zira Eler, David Cartin, Madam Noyce Navarro, and Simon and Garfunkel, all the way in France. Ma'am Genevieve Gaa, Ronel Pormones, Ma'am Ruthlyn Niesa, Ma'am Eugene Mendoza, Brother Joel Bert Galingoy, Pastor Hill Laurena, Pastor Gomez Marciano, and Ma'am Marquis Marciano. Total number of gadgets for tonight, 81. Amen. Actually, 83 kanina ang last na nakita ko. Amen. Maraming pong salamat sa patuloy pong pagsubaybay. Bago po tayo magpaalam, ayan, dyan na ba yung mga pictures po natin, Sir John? Baka pwede natin maipakita. Okay, kung hindi pa naka-ready, Oy. baka, Ma'am Sai, baka nais nyo po munang bumati. Yes po, muli po, Pastor Hill, maraming salamat po sa amin napakinggan at talagang malaki po kayong pagpapala sa amin kahit kami pong host ay ang napakasarap pong makinig po ng inyong mga share po sa aming sa studio. At gusto ko pong batiin ang aking asawa, Brother Luis, na dyan po siya, dyan, happy anniversary ulit. Happy anniversary! I love you. Ang Salamat bihira. sa Amen, Panginoon. amen. At dito tayo, members, Timbang Tot, marami tayong natututunan. At syempre, marami pong salamat sa lahat po ng nanood, Team Prep, sa Central South Family, at sa lahat po ng kasama namin ngayon sa studio. Ayan. See you po next week, Pastor Hill. Marami pong salamat ulit. Amen. Nandiyan na picture natin, Sir. Ma'am Sai. Yes, Sir Tony. Ito na po ang mga Team Prep na ating nakasama ngayong gabi mula po sa Team Purpose. Walang kanilang leader, walang iba, kundi si Sir Ruben. Jek, nanonood. Yes, sir. At syempre, mula naman sa Team Steadfast. Ayan po ang kanilang mga team na nakapanood kasama natin. Wow, nandyan si ang Ma'am kanilang Venus. leader ay si Sir Dave. At syempre, mula sa Team Mapagpasensya. Yun. Team Patient ng aming leader, Sir George ang nag-iisa. Syempre, ang Team Fearless, ito naman ang kanilang grupo at ang kanilang leader na lagi natin hinihintay, si Sir Emil. Thank you, Team Amen. Preparation! Ma'am Rons. Hello po muli, magandang gabi sa ating lahat. At napakaganda, gaano kalakas yung ulan kanina, gano'n naman kalakas yung impact ng narinig natin mula sa ating mahal na pastor. And bago tayo maghiwalay, Sir Tony, gusto ko talaga, nag-impact sa akin yung hinahanap ng babae, yung strong leadership. Pero ang tanong, check yourself, ladies, kung marunong ka ng sumunod ngayon pa lang. Dahil walang saysay yung gaano man ka-strong yan kung hindi naman tayo sumusunod bilang babae. Kaya Yun. walang problema ang leadership ng isang lalaki kung meron kang mapagkumbabang pusong marunong sumunod at magpaturo. Amen. Ma'am Thank you, Ara. Pastor Heath. Maraming salamat po, Pastor Hill, at sa lahat po ng kasama po natin, Sir Roy, Sir Tony, at sa lahat. Thank you so much po sa programang ito na talaga namang kailangan po natin. At lalong-lalo na po sa ating team preparation, especially po sa ating mga babae, para sa ating mga babae. At ang ganda nga po ng binanggit kanina ni Pastor na tumatak din po sa akin, yung binanggit niya po na yung forgot comparison and focus po sa investment, na kung saan bilang team prep, mahalaga po ito na itatak po natin sa ating isipan. Kaya sa mga susunod po na programa po ng The Preparation ay magsama-sama po tayo. Huwag po kayong magsawa na makinig sa programang ito. And thank you Amen. po, and to God be the glory po. Amen. Sir Roy, sir. Shoutout sa mga sumusunod. Pahabol ito. Kim Acoba, Bojong Bautista, Madam Christy Deza, all the way in Naga. Madam Christy, shoutout to you. Zang Marisigan, and happy birthday kay Captain Venus Gualdaquever. Happy retirement. Shoutout sa mga kasama mong Philippine Navy Women's Basketball Team. And special shoutout kay Sister Christy.
At yung kasabihan na sinabi ni Pastor kanina, Brother Tony, about leadership, strong leadership, hindi mo kailangan ng strong leader kung ang babae nagsasubmit. Yes. Kaya kailangan ng strong leader kasi matigas ang ulo mo, babae. Amen. Maraming salamat. Kuya sir. Well, so bago po tayo magpaalam, baka may nais din pong batiin yung ating pong mahal na pastor. Pastor Lear, sir. Yeah, of course, binabati ko rito. Alam mo, live kayo dyan, pero may live din akong audience dito eh. Amen. Kaya mapapalakpakan sila. Mapapalakpakan. At alam nyo, talagang napakahalaga talaga nitong usapin natin rito, mga kapatid. Oh. Naghahanap ng strong leader pero ayaw naman sundin. Kaya mabigat talaga. Anyway, so maraming salamat mga kapatid. Huwag natin kakalimutan ang programang ito, ang intention ay matulungan ang bawat isa, lalong-lalo na yung mga nagpaplano na talagang mag-asawa. Maganda, tama yung sinasabi mo kanina, Brother Tony. No? Pag nakapakinig ka ng ganito, parang gustong-gusto mo na rin talaga mag-asawa. Kasi, kung ako rin ang tatanungin, gustong-gusto ko itong i-practice sa aking mapapangasawa eh. Pero baka hindi ko nakayanin yung sinasabi natin. Gusto nila yung strong leadership ko, pero ayaw niya naman sumunod. Baka hindi ko nakayanin. Yeah. Well, anyway, so, kaya pinakamaganda lang ganito. Sasabihin ko na sa bawat isa, sa mo nagpaplano, sa halip na mag-isip ka na mag-isip ng comparison, invest ang isipin mo. Wow. Amen, amen. Mag-i-invest ako. Okay? Alright. So maraming salamat. Back to you, Brother Tony. Amen. Marami pong salamat ulit. Pastor Hill, sir, we are very blessed sa inyo pong ibinahagi ngayon pong gabi. And I do believe sa lahat din po ng mga kasama po natin dito sa studio, ay sila rin po ay pinagpala, and of course, sa lahat na nang-abot ng ating pong programa. Alright? Magkita-kita po tayo next Friday sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. Pastor Thank you, Hill. Pastor Hill. Thank you, Team Preparation. Fellowshipping with one another as we walk in the light. We keep on walking when we fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart.